Nakatayo si Elena sa gilid ng kusina ng La Maison Dorée, ang pinakamarangyang restaurant sa Makati. Hawak ang kanyang trembling na mga kamay habang sinusubukang kontrolin ang mabilis na tibok ng kanyang puso. 8 oras na siyang nakatayo, ngunit hindi pa rin nawawala ang kaba na laging sumasalubong sa kanya tuwing kailangan niyang lumabas at harapin ang mga customer. Hindi dahil mahina siya, hindi dahil kulang siya sa dedikasyon, kundi dahil sa isang bagay na hindi niya kontrolado, hindi niya pinili, at hindi niya kayang baguhin kahit gaano pa niya gustuhin ang katahimikan na bumabalot sa kanyang mundo mula nang ipanganak siya. Si Elena ay bingi, at sa mundo kung saan ang lahat ay umiikot sa salita, tinig at tunog, pakiramdam niya'y palaging nag-iisa siya kahit nasa gitna ng maraming tao. Kung naniniwala kayo sa kabaitan, pag-asa, at kapangyarihan ng pagmamahal na tumatapos sa lahat ng pagkakamali, mangyaring mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe dahil ang kwentong ito ay para sa inyo. 3 taon na niyang ginagawa ang trabahong ito. 3 taon na rin siyang nag-iisa sa apartment na maliit pero malinis sa Pasig, na binabayaran niya sa pamamagitan ng sahod na kinikita bilang waitress. Walang pamilya, walang kapatid, walang magulang. Lahat ng yon ay nawala na sa kanya matagal na. Ang kanyang ina ay namatay ng manganak sa kanya, at ang kanyang ama ay umalis nang malaman niyang bingi ang kanyang anak. Hindi niya nakita kahit kailan ang mukha ng lalaking dapat sana'y nag-alaga sa kanya. Lumaki siya sa ampunan, at pagdating ng edad na 13, tumakas siya dahil sa pang-aabuso na hindi niya kayang tiisin. Namuhay siya sa kalye. Natutulog sa mga sulok ng mga gusali. Kumakain ng mga tirang pagkain na hinahanap niya sa basurahan. Hanggang sa nakilala niya si Aling Mata, isang matandang babae na nag-alaga sa kanya at nagturo sa kanya ng sign language at ng pagbasa ng labi. Aling Marta na rin ang nag-ayos ng dokumento niya, ang nag-enroll sa kanya ng alternative learning system, at ang tumulong sa kanya na makapasa ng high school equivalency. At nang mamatay si Aling Marta sa edad na 82, si Elena ay mag-isa na naman. Pero mas matatag na siya noon. May pangarap na siya. May direksyon na. Gusto niyang maging chef. Gusto niyang lumikha ng pagkain na magpapasaya sa mga tao. Pero ang mga kursong kulinary ay mahal. Kaya nag-apply siya bilang dishwasher, kahera, janitor, basta't kahit ano. Hanggang sa tinanggap siya ng La Maison Dorée bilang trainee sa kusina. Ngunit hindi siya umabot. 1 buwan pa lang, inilipat na siya bilang waitress. Ang dahilan? Delikado raw, sabi ng head chef. Baka hindi mo marinig ang timer. Baka hindi mo marinig ang utos. Baka magkaroon ng aksidente. Pero alam ni Elena ang totoo. Hindi siya inilipat dahil sa seguridad. Inilipat siya dahil sa diskriminasyon. Dahil iniisip ng mga tao na dahil bingi siya, hindi siya karapat-dapat sa kusina. Kaya tinanggap niya ang waitress position kahit mas mahirap ito para sa kanya. Dahil kailangan niya ng trabaho, kailangan niya ng pera, kailangan niya ng kinabukasan. Pero araw-araw ang takot ay nariyan. Takot na baka hindi niya maintindihan ang order. Takot na baka magkamali siya. Takot na baka pagalitan siya ng manager. Takot na baka mawalan siya ng trabaho. Kaya nag-practice siya. Nag-aral siya ng lip reading hanggang sa napakagaling na niya. Nag-memorize siya ng lahat ng items sa menu. Nag-practice siya ng facial expressions para maintindihan ang emosyon ng mga customer at gumawa siya ng maliit na notebook na laging dala niya, kung saan nakalagay ang mga common phrases at tanong na ginagamit niya para makipag-usap sa mga customer. Ngayong gabi, maraming tao, very important person event. May mga bilyonaryong dumating mula sa iba't ibang bansa. Lahat ng waitress ay naka-assign sa mga specific table. Si Elena ay naka-assign sa table 7, isang sulok malapit sa bintana. Peaceful, hindi gaanong busy. Sakto lang para sa kanya. Pero biglang lumapit si Mr. Reyes, ang floor manager, at kinuusap siya. Binasa ni Elena ang kanyang labi habang nagsasalita ito. Elena, mag-aalaga ka ng table 3. VIP clients. Very important. Pamilya Alcantara. Ang anak nila ay isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Businessman,
Mabait naman sila pero be very careful. Walang maling move. Naintindihan mo ba? Tumango si Elena, pero ang kanyang dibdib ay parang sinasaksak ng libu-libong karayom. Table 3. Yun ang pinakagitnang table. Maraming tao ang nakatingin, maraming ingay, maraming distraction. Paano niya babasahin ang mga labi nila kung maraming tao ang gumagalaw sa paligid? Paano kung may mali siyang naintindihan? Pero hindi siya pwedeng tumanggi. Kailangan niyang gawin ang trabaho niya. Huminga siya ng malalim. Kinuha ang kanyang notebook. Nagpray ng tahimik sa isip niya. At naglakad patungo sa table 3. Nakita niya sila agad, 3 tao. Isang matandang babae na naka-mint green na dress, may pearl necklace, elegant, may natural na dignidad sa bawat kilos. Katabi niya ang isang lalaking nasa 35 siguro, naka-gray suit, gwapong-gwapo, may matatalim na mata pero may bahid ng pagod at kalungkutan. At sa kabilang upuan, may isa pang lalaking naka-brown suit, mukhang kaibigan o business partner. Pero ang atensyon ni Elena ay nakatuon sa matandang babae dahil nakatingin ito sa kanya at hindi ordinaryong tingin. May kung anong init doon, may kung anong pag-unawa. At bago pa man magsalita ang babae, alam na ni Elena, ramdam niya sa puso niya. Lumapit siya at nagbaw ng bahagya, nginitian ang mga customer. At hinintay. Ang matandang babae ay ngumiti, pabalik. At saka mahinang nagsalita, pero dahil sa ingay, nahirapan si Elena. Sinubukan niyang basahin ang labi nito. Nakita niya ang pagkakagalaw ng bibig. Good evening. Ngumiti si Elena at kumuha ng kanyang notebook. Nagsulat siya. Good evening, ma'am, sir. Welcome to La Maison Doré. May I take your order? Inabot niya ang notebook sa matandang babae. Binasa ito ng babae at ang reaksyon nito ay hindi inaasahan ni Elena. Ang babae ay hindi nag-react ng negatibo, hindi nag-smirk, hindi nag-judge. Sa halip, tumingin ito kay Elena ng diretso sa mata at marahan na nag-sign, salamat. Napatigil si Elena, napapikit. Nanginig ang kanyang mga balikat. Dahil sa buong 3 taon niyang pagtatrabaho doon, wala ni isang customer ang gumamit ng sign language sa kanya. Lahat sila ay nag-expect na siya ang mag-adjust. Lahat sila ay nag-expect na siya ang magbabasa ng labi na siya ang susunod. Pero ang babaeng ito ang estranghera, ang bilyonaryong ina ng isang tanyag na negosyante gumamit ng sign language para sa kanya. Napaluha si Elena. Hindi niya napigilan. Tumulo ang luha niya at mabilis niyang pinunasan. Humingi siya ng tawad sa pamamagitan ng pagbow. Pero ang babae ay umiling at ngumiti ng mas malambing. Muling nag-sign. Huwag kang mag-alala, naiintindihan kita. At saka ito nagsalita. Mabagal. Malinaw. Para mabasa ni Elena ang labi nito. My name is Victoria. This is my son Gabriel. And his friend Luis. Binasa ni Elena ang bawat salita. Tumango siya at nagsulat muli sa notebook. Thank you, Ma'am Victoria. What would you like to order? Kinuha ni Victoria ang menu at nagpoint sa mga items. Sinundan ni Elena ang bawat isa. Ngunit habang nag-o-order, napansin ni Elena na ang anak ng babae, si Gabriel, ay tahimik lang. Hindi ito nakatingin sa kanya. Nakamasid lang sa labas ng bintana, parang malayo ang isip, parang nasasaktan. Natapos ang order at pumunta si Elena sa kusina para ipasa. Habang naghihintay, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, hindi pa rin siya makapaniwala. Bakit may taong ganoon? Bakit may taong ng effort? Para maintindihan siya. Pagkatapos ng ilang minuto, natapos na ang food. Daladala ni Elena ang tray at bumalik sa table 3. Isa-isang inilapag niya ang mga pinggan. Habang ginagawa niya yon, napansin niya na nakatingin na sa kanya si Gabriel. At ang tingin nito ay hindi tulad ng ibang lalaki na nakatingin sa kanya na parang kawawa siya. Ang tingin ni Gabriel ay may respeto, may curiosity, may warmth. Nang matapos siyang mag-serve, nagbow siya ulit at aalis na sana nang hawakan ni Victoria ang kanyang kamay. Nagulat si Elena at tumingin sa babae. Nag-sign si Victoria. Pwede bang umupo ka sandali? Kumunot ang noo ni Elena.
Hindi ito normal. Hindi pwedeng umupo ang waitress sa table ng customer. Pero bago pa siya makapagsalita, lumapit si Mr. Reyes at nakita ang nangyayari. Nakita ni Elena ang pagkagalit sa mukha nito. Bumasa siya ng labi. Elena, anong ginagawa mo? Bakit ka nakahawak sa customer? Binitawan agad ni Elena ang kamay ni Victoria at nagbow. Nagsorry, pero si Victoria ay tumayo. At nakipag-usap kay Mr. Reyes. Hindi maintindihan ni Elena lahat ng sinabi, pero nakita niya ang facial expression ni Mr. Reyes na nagbago mula galit hanggang gulat hanggang takot. At pagkatapos, umalis ito. Umupo ulit si Victoria at tinaptap ang upuan katabi niya, signaling kay Elena na umupo. Pero si Elena ay nag-hesitate. Hindi siya sigurado kung tama ba ito, pero ang babae ay nag-insist, kaya umupo si Elena. Kinakabahan, nahihiya, ngumiti si Victoria at nagsimulang mag-sign. Ilang taon ka nang nagtatrabaho dito? Sumagot si Elena sa sign language. 3 taon na po. Nasaan ang pamilya mo? Nagpause si Elena. At saka sumagot, wala na po. Ako lang mag-isa. Nakita niya ang lungkot sa mata ni Victoria. Ang babae ay tumango. Naiintindihan kita. Dahil ako rin nakaranas ng ganyan. Napatingin si Elena ng mas matalas. Ano ang ibig sabihin nito? Si Victoria ay nag-sign muli. Noong bata ako, na-aksidente ako. Nagkaroon ako ng sakit. At nawalan ako ng pandinig sa kaliwang tenga. Hindi tulad sa iyo na buong buhay mo ng ganyan. Pero naramdaman ko ang hirap, ang takot, ang pakiramdam na iba ka, na hindi ka belong. Kaya nag-aral ako ng sign language. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga taong tulad mo, para maintindihan ko kayo, para maramdaman ninyong hindi kayo nag-iisa. Tuluyan nang bumuhos ang luha ni Elena. Hindi niya napigilan, tumulo ng tumulo. At si Victoria ay kumuha ng tissue at ibinigay sa kanya. Hinawakan ang kamay niya at niyakap siya. Sa sandaling yun, naramdaman ni Elena ang init na matagal na niyang hinahanap, ang yakap ng isang ina. Ang pagmamahal na hindi niya naranasan mula nang ipanganak siya. At umiyak siya ng umiyak, walang pakialam kung nakatingin ang mga tao. Nang kumalma siya, nag-sign si Victoria. Gusto mo bang magtrabaho sa amin? Napatigil si Elena. Tumingin siya sa babae na parang hindi makapaniwala. Ngumiti si Victoria. Ang anak ko, si Gabriel, ay may kumpanya, Hospitality and Hotels. Kailangan niya ng mga taong may puso. Mga taong naiintindihan ng tunay na customer service. At ikaw, Elena, ikaw ay may pinakamalakas na puso na nakita ko. Hindi dahil sa awa, kundi dahil nakita ko kung paano mo trabahuhin ng sobra kahit alam kong nahihirapan ka. Nakita ko ang dedication mo. At gusto kitang bigyan ng mas magandang opportunity. Hindi makapaniwala si Elena. Parang panaginip lang, pero totoo. Ramdam niya ang init ng kamay ni Victoria. Ramdam niya ang sincerity. Tumango siya, nanginginig. Opo, gusto ko po. At ngumiti si Victoria. Ang ngiting yon ay parang araw na sumisikat pagkatapos ng mahabang tag-ulan. Natapos ang gabi at umuwi si Elena sa apartment niya na parang lumulutang. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Kinabukasan, tumawag sa kanya si Mr. Reyes at sinabi na may nag-follow up na tao mula sa Alcantara Group at gusto siyang imbitahan para sa interview. Hindi pa rin siya makapaniwala, pero pumunta siya. Ang interview ay simple. Walang mahirap na tanong. Walang diskriminasyon. Tinanong lang siya tungkol sa kanyang experience, sa kanyang dreams, sa kanyang goals, at nang matapos, sinabi sa kanya na tanggap siya bilang training supervisor para sa accessibility program ng kumpanya, isang programa na naglalayong mag-hire at mag-train ng mga taong may disability. Umiyak si Elena nang marinig yun. Dahil sa wakas, may nakakita sa kanya hindi bilang isang taong kulang, kundi bilang isang taong may kwentang ibabahagi. Nagsimula siya magtrabaho sa Alcantara Group at unti-unti nakilala niya si Gabriel. Sa simula, tahimik lang ito. Professional. Pero habang tumatagal, nakita niya ang tunay na pagkatao nito. Si Gabriel ay anak ni Victoria na nag-iisa rin. Ang kanyang ama ay namatay sa car accident nang bata pa siya.
At lumaki siya na palaging nagtry na patunayan ang sarili niya sa mundo. Kaya naging workaholic, kaya nakalimutan na niyang magpahinga, kaya puno ng stress ang buhay niya. Pero dahil kay Elena, nagsimulang magbago si Gabriel. Dahil nakita niya kung paano lumaban si Elena sa araw-araw. Kung paano ngumiti si Elena kahit gaano kahirap ang buhay. Kung paano manatiling mabait si Elena kahit ang mundo ay madalas na malupit sa kanya. At nagsimula silang maging magkaibigan. Si Gabriel ay nag-aral ng sign language. Tuwing break, mag-uusap sila. Tuwing lunch, magkasama sila. At unti-unti, naging mas malalim ang kanilang connection. Isang araw, inimbita siya ni Gabriel sa isang charity event na ino-organize ng kanilang kumpanya para sa mga batang may disability. Pumunta si Elena at doon niya nakita ang daan-daang bata na masaya, tumatakbo, naglalaro kahit may iba't ibang kapansanan. At nandoon si Victoria, nakikipag-usap sa mga bata gamit ang sign language. Lumapit si Elena kay Victoria at nag-sign. Bakit niyo po ginagawa ito? Ngumiti si Victoria. Dahil noon, nang nasa ospital ako at nakakaranas ng pagkawala ng pandinig ko, naramdaman kong mag-isa ako, walang nakakaintindi, walang nakikinig. At sinabi ko sa sarili ko na kapag gumaling ako, tutulungan ko ang mga taong nararamdaman ng ganito. Dahil walang dapat na mag-isa, walang dapat na maramdamang hindi sila importante. Lahat tayo ay mahalaga. Lahat tayo ay may silbi. At sa sandaling yon, naintindihan ni Elena kung bakit napakabuti ni Victoria. Hindi dahil mayaman siya. Hindi dahil sikat siya. Kundi dahil naranasan niya ang sakit. At sa halip na magalit sa mundo, pinili niyang maging liwanag. Lumipas ang mga buwan at naging malapit na sila. Si Victoria ay naging parang ina ni Elena. Si Gabriel ay naging parang kapatid niya. Pero habang tumatagal, naramdaman ni Elena na ang nararamdaman niya kay Gabriel ay hindi lang kapatid, mas malalim, mas personal. Pero takot siyang aminin. Dahil alam niyang imposible. Siya ay isang dating waitress. Isang babaeng bingi, walang pamilya, walang yaman. Paano siya magiging karapat-dapat sa lalaking tulad ni Gabriel? Pero si Gabriel ay may nararamdaman din. Nakikita iyon ni Elena sa mga tingin nito. Sa mga maliit na gesture. Sa kung paano nito inaalagaan siya pero hindi rin ito nagsasalita. Hanggang sa isang gabi, nag-usap sila sa rooftop ng building ng kumpanya. Nakaupo sila sa bench nakatingin sa city lights at nag-sign si Gabriel. Elena, may tanong ako. Tumingin si Elena sa kanya. Bakit ka hindi sumusuko? Bakit kahit gaano kahirap? Patuloy ka pa rin. Nag-isip si Elena. At saka sumagot, dahil alam kong may dahilan kung bakit ako nabuhay. Alam kong may purpose ako at kahit hindi ko pa alam kung ano yon, naniniwala ako na darating din ang araw na makikita ko. Kaya hindi ako pwedeng sumuko. Dahil baka sa sandaling yon malapit na pala ako, tumango si Gabriel at ngumiti. Na-inspire mo ako. Dahil noon, feeling ko walang point sa buhay ko. Puro trabaho lang, puro pera, puro success, pero walang meaning. Pero nang makilala kita, na-realize ko na ang tunay na meaning ng buhay ay yung mga simpleng bagay. Yung ngiti, yung kabaitan, yung connection. At hinawakan niya ang kamay ni Elena. Kaya salamat. Salamat kasi dinala mo yung meaning na yon sa buhay ko. Namula si Elena, hindi niya alam kung ano sasabihin, pero hindi na kailangan. Dahil alam nilang dalawa ang nararamdaman nila. Mga linggo pagkatapos, may emergency, si Victoria ay naospital, heart attack. Nagmadali si Elena at Gabriel sa ospital. At doon, sa hospital bed, nakita nila si Victoria na mahina pero nakangiti pa rin. Lumapit si Elena at hinawakan ang kamay nito. Umiyak. Po, huwag po kayong mag-alala, gagaling po kayo. Pero umiling si Victoria at nag-sign ng mabagal. Elena anak, salamat. Salamat kasi nagpakita ka sa akin na ang kabaitan ay hindi nasusukat sa salita o sa tunog, kundi sa puso. Salamat kasi pinatunayan mo na ang pinakamalakas na tinig ay yung tinig na walang tunog, yung tinig ng puso. At tumingin siya kay Gabriel. Gabriel, mahal. Alagaan mo si Elena. Mahal mo siya, alam ko, at mahal ka rin niya.
Kaya wag ninyong sayangin ang oras. Ang buhay ay maikli, kaya mahalin ninyo ang isa't isa ng tapat. At pagkatapos, pumikit si Victoria. Peaceful, calm, at hindi na nag-breathe. Umiyak si Elena at si Gabriel ng napakalakas. Dahil nawala ang babae na naging ilaw nila, ang babae na naging dahilan kung bakit nagbago ang buhay nila. Ang libing ay simple pero puno ng tao. Maraming taong tinulungan ni Victoria sa buong buhay niya. Maraming batang nag-sign ng thank you at I love you. At naintindihan ni Elena na ang legacy ni Victoria ay hindi yaman o pangalan kundi ang pagmamahal na ibinigay niya sa mga tao. Ilang buwan pagkatapos, bumalik sa normal ang buhay. Pero hindi na pareho. Mas malalim, mas meaningful. At isang gabi habang nag-dinner sila ni Gabriel nag-sign ito. Elena, mahal kita. Napatigil si Elena. Tumingin siya sa mata ni Gabriel at nakita niya ang sincerity, ang purity, ang truth. Ngumiti siya. Mahal din kita. At niyakap nila ang isa't isa. Walang salita, walang tunog, pero puno ng pag-ibig. Taong pagkatapos, nag-expand ang accessibility program ng Alcantara Group. Naging national, naging model para sa iba pang kumpanya, at si Elena ay naging director ng programa. Hindi na siya yung babaeng natatakot at nahihiya. Ngayon, siya ay confident, strong, at inspirasyon sa libu-libong tao. At sa bawat speech na ginagawa niya gamit ang sign language interpreter, palagi nang binabanggit si Victoria, ang babaeng nag-sign sa kanya ng unang beses, ang babaeng nagpakita sa kanya na ang kabaitan ay hindi kailangan ng tunog. Ang babaeng nagpatunay na ang pinakamalakas na tinig ay yung nanggagaling sa puso. Isang umaga, pumunta si Elena at Gabriel sa sementeryo. Dala nila ang bulaklak at doon, sa harap ng puntod ni Victoria, nag-sign si Elena. Salamat po. Salamat kasi nagtiwala kayo, salamat kasi minahal ninyo ako, salamat kasi pinakita ninyo sa akin na ang kapansanan ay hindi hadlang, kundi dahilan para maging mas malakas. At ngayon, ipinagpapatuloy namin ang misyon ninyo. Ang misyon na walang tao ang mag-iisa. Walang tao ang walang halaga. Dahil lahat tayo ay importante, lahat tayo ay may tinig, kahit walang tunog. At sa hangin na tahimik, pakiramdam ni Elena na narinig siya ni Victoria. Ramdam niya ang yakap. Ramdam niya ang pagmamahal. At alam niyang kahit saan man siya magpunta, hindi na siya mag-iisa. Dahil ang tinig na walang tunog ay hindi nawawala. Ito ay nananatili sa puso, sa alaala, at sa bawat kilos ng kabaitan na ipinagpapatuloy natin sa mundo. At ang kwento ni Elena ay patuloy na umiikot. Hindi sa libro, hindi sa pelikula, kundi sa mga buhay na nababago niya araw-araw, sa mga batang nag-sign ng thank you sa kanya, sa mga magulang na umiiyak dahil may nakakaintindi na sa kanilang anak, sa mga kumpanyang nag-hire na ng mga taong may disability dahil sa inspiration ng kanyang programa, at sa bawat araw, naalala niya si Victoria. Ang ngiti, ang yakap, ang simpleng sign na salamat, na nagpabago ng kanyang buhay dahil minsan, ang pinakamalakas na salita ay hindi nagsasalita. Ang pinakamalakas na tunog ay tahimik. At ang pinakamalakas na pagmamahal ay hindi kailangan ng salita. Ito ay ramdam, ito ay totoo, at ito ay walang hanggan.